Ay, gano'n. Ilang taon na po siya? Magpo-47 na po siya. Ay, gano'n. So ayun na nga po mga kabayan, siyempre nandito naman na yung lingkod. This is Pinky at siyempre nandito naman tayo sa kabundukan na kung saan makikita nyo naman napakaganda po ng simoy ng hangin dito mga Itechua. At siyempre ang rayna ng kabundukan, saan nyo ba makikita? Siyempre sa kabundukan, ganon. At siyempre kasama natin ang ating pinakamasipag na cameraman, editor, scouter, Sagap TV and of course, Pangyaw. Diba? At ngayon meron man tayo dito pupuntahan na isa, ano ba to Russell? Senior May kasamang nabaldado. May paralyzed siya na kasama. So po yun po yung pupuntahan natin. So sana support nyo po ang ginagawa naming paglingap sa mga mahirap, especially po sa mga kababayan natin, mga senior, at siyempre sa mga kabundukan ng Mount Arayat. So ngayon, go na tayo. Ay, Diyos ko, ang buhay talaga. Ano ba itong mga napupuntahan natin, Russell? Parang sa dulo na baga ito ng daigdig. Ito na ba yung pinakambahay nila mismo? Oh, yan. Ha? Oh. Ito po, ito? Ito ba sila nanay? Ay, hello po nanay. Magandang hapon po. Pili po makituloy. May nakapuntan po. Ayan. Yung Paamin. tugawang ko Ay, okay. po, sir. So, nandito po kami mga kababayan kala nanay. Ano pa pangalan nyo, nay? Jenny Picasso Caballero po. Caballero. Apo ko, diwa. Apo So, ano po ulit yung pangalan nyo, nay? Jenny Ilan taon na po kayo? Caballero. 70 po. So, ayun mga kababayan, dito tayo ngayon kala nanay Jeannie. 70 years old. 70 na po siya. So, kaya naman po kami nandito, nanay, no, kasi kayo po yung na-scout nila, nila Sagap TV para po pamahagian itong pasalubong namin. Yan, meron po kami dito yung pasalubong na bigas. Mag-alaga po ng mga apo ko. Ay, mga apo nyo. Yan po. Okay. Naubo na nga po yan. Sino po ito nakahiga dito? 4 po yun. Apo ko pa rin po yan. Puro yung apo yan. Oo. Nagpasok po sa Sambay sa Manila. Tapos yung isa ko pong anak na babae din, lumaki na rin yung mga apo ko 4. Dalawa na sa bayan na pumapasok. Ako pa rin po kasi kaso ng mga damit nila, yung mga panggatong luman. So bali, kayo po yung iniiwanan ng mga apo. Tapos Opo. nagtatrabaho yung mga anak nyo. Ilan nyo po anak nyo po? 5 po yan. 5. Dalawang babae. Lahat na po sila may trabaho. Wala nga pong trabaho yung isa po. Nasa trabaho naman, may anak na din yung 2 na sa unahan. Yung isa ko po, binata, pilay din yun. Hindi na makapagtrabaho. Libo-libo lang po siya. Nagpa-extra daw po siya doon sa Pampanga kasi nahirapan daw huminga. Kaya ulam naman trabaho. Nung kain ng anak kong panganay na umuwi dito. Nasa Pampanga po siya. Opo. Sila po ito, si kuya. Yan po ang pangalawa kong anak. Wala po siyang trabaho, nay. Wala po kasi nagka-disable siya, nagka-dislocate yung naglakad siya, ganyan, gumaganyan siya. Ano po siya, inborn? Hindi po naman, dati normal din. Matagal na pong nagka-ganyan niya, hindi nakakapagtrabaho. Ay, gano'n, ilang taon na po siya? Magpo-47 na po siya. Ay, gano'n? Kahit pagsaing po, hindi naman siya, dati marunong siya, ngayon hindi na po. Kung hindi mo siya sabihan na ganyan, hindi naman siya gagawa. Okay. Bali na wala lang po pag-iisip niyang
Kulang. Ay, gano'n. Nawala na sa Oo, sarili nung niya. magkaganyan siya. Pero nung pinanganak niyo po siya, normal naman. Normal po siya. Oh, okay. Hindi Kumusta, ko kuya? Pero nakakausap naman po. Nagsalita naman siya. Hmm. Kumusta? naman- po. O nata, nag-iiyak. Nag-iiyak siya. Nata, ba't ka umiiyak, kuya? Ha? Naalala mo girlfriend mo? Wala kang girlfriend? Wala? Sino iniyakan mo? Sarili ko. Iniiyakan din niya po yung sarili niya. Ano pangalan niya? Nay? Diyan po. Jan. So ito po yung bahay niyo. Bahay na po ito. Kasi po ano na rin ito eh. Dito kami nagtutulog. Inuulanan, tinutuluan, inaanuhan ko lang ng mga ano. Ayun. So yun naman po yung purpose namin na yun, no, kung bakit naman po kami naghahanap sa mga ganun-ganun kasi baka may makakita po ng mga viewers namin, tapos may tumulong. So kami, kumbaga kami lang po yung pinakang kami lang yung pumupunta sa mga lugar-lugar para po just in case na makita po ng mga bawa, may makakita nito, tapos ipaayos yung bahay nyo para hindi na kayo natutuluan. So yun po yung pinaka-mission namin. So dito lang po kayo, sulok-sulok ayun lang po kayo dito. Opo, tabi-tabi kami dyan. Nagkasya-kasya kayo dito? Oo. Kwento ko lang po sa inyo, nung 3 sunod na bagyo, sa CR lang po kami natulog lahat na apo ko. Buti Hindi hindi na kayo kami gawang magpunta doon sa kasi malakas na ang bagyo. Malakas ang hangin. Doon na lang kami No. sa CR. Doon lang Dala kayo ko yung inumin, mainit na tubig, tapos yung kanin. Pag gutom sila, kakain sila, may sardinas. Buti hindi siya na Buti hindi nagiba. Ng mga apo ko. Na. Hanggang ngayon po. Si nanay po pala, iniiwanan ng mga apo at yung mga mga magulang, mga apo niya, may mga nagtatrabaho. So, kay nanay lang po iniiwan. Si nanay, ano yun po? Kasambahay lang po yan. At andun ko sir sa doon sa bahay kasi gusto ko magpa-interview kasi yung lagi ko nagpapausok, naghihinga ko tapos yung mata ko na Okay. So, doon tayo sa bahay nyo. Pupuntahan natin mamaya. So, ayan po mga kabayan, no, ito po yung sitwasyon ni nanay. Ano ulit pangalan nyo, nay? Jenny Picasso Caballero. Jenny Picasso Caballero. Jenny. So, ayan po, 70 years old po. Diyan sa baba, bahay nyo rin po doon, pababa? Hindi po. Ito talaga ang bahay. Yung bahay na yan, matagal naman yan siguro mga 15 years na yung anak kong pilay. Bago nakakaipon, pinapagawa man niya yan. Kaya nagpaplano din siyang mag-aasawa. Wala pang asawa. Wala pa po. Kaya nga may sakit nga eh. Ano po pala yung mga trabaho ng mga anak nyo po? Libro lang po siya. Labor. Lang. Hindi naman silang katapos. Yung anak ko po, dalawa. Yung nakadalawang ama na yung mga apo kong to, binag-abandon naman ng mga ama. Kahit mga lola, hindi man sila kusang yung mga apo nila. Talagang ako po talaga. May binata na po akong apo. Hindi man lang dalawin dito ng lola. Ako lang talagang pinakalula nila. Sa'yo lahat pala. Sa'yo lahat. Parang sa kanya lahat ng mga iniiwan. Nagkuha po ng panggatong gulay. Yung niyog. Punta ako doon. May panggatong akong dala. Niyog po. Mamadali ba ako? Dahil magsasayang ba ako? Mga apo ko kakain. Ayun po yung pinakang nyo sa hanap buhay nyo sa araw-araw. Opo, wala naman po akong ibang hanap buhay. Yoy, so yun po yun. Asawa nyo po, wala na rin po. Mayroon po akong asawa, kaso mayroon naman siya doon. May iba na? May bahay siya. May ibang asawa na rin? Ay, wala po. Riyumaho na din po yun. Di na makapagtrabaho. Oo, pinaalis ko po siya dito kasi noon pa yun, matagal na. 15 years na kami hindi nagsama. Yun pala yun. So si tatay pala wala na rin dito at may sarili na rin bahay. Oo, kaya Baka may sarili ng chicks yun. Minsan po, pumupunta dito dahil sa apo niya din. Dumadalaw-dalaw na lang po. So, ayan po mga kabayan, Kabayan, nakita po natin ang sitwasyon ni Nanay Jenny, 70 years old, na kung saan, tignan nyo naman po yung bahay nila mga kababayan. Dito na po kayo nagluluto, Nay. Opo. Ito po yung bahay nila, Dito na sila nagluluto, ang late-late dyan, nagsisiksika na lang sila dito. Sa loob,
Lahat, yun, ayan na lang. Siksika na sila. So napakaliit po ng bahay nila, no? At siyempre si nanay na lang po yung nag-aalaga sa kanyang mga apo. Siyempre yung mga anak naman niya, di man mga nakapagtapos, kaya di naman nakaano ng mga magagandang trabaho. So buti naman po, binibigyan-bigyan naman po kayo na, no, ng mga anak niyo po. Pinapadalhan-padalhan naman po kayo. Yun nga po sabi ko kay, 1.5 po isang linggo. Kukunin namin dyan sa tindahan. May binabayaran na po ako, kakabali na ako, minsan 600, 700. 1.5, yun po yung pinaka-budget nyo. Isang linggo po. 1.5, isang linggo. Wala naman po ibang nagpapadala sa akin, yung talagang panganay kong anak na babae. So yun po yun. So ayan mga kababayan, narinig po natin ang kwento ni Nanay Jenny kung saan siyempre wala naman po silang hanap buhay talaga, umaasa na lang sa bigay ng anak niya. Ano lang naman yung trabaho ng anak niya dun sa saan po yung anak nyo, yung nagpapadala? Sa Manila po, nag-alaga din po yun ng bata. Yaya po siya. Ayun. So ayan mga kababayan, ikutin mo yung bahay nila, Russell. Tignan mo yung bahay nila, oh. Oh, di ba? Nakita nyo? Ano nyo dito sa amin? Padagdag nyo na po ito, Nay, ha? Pasensya na po at yan lang po yung may abot natin sa inyo. Saka yung bigas, sa grocery. Sabi ko nga po, di naman po ganun kalakihan pa yung sinasahod namin. Pero sabi ko nga, kung medyo lumaki yung sahod at mayroong nagpaabot ng tulong, baka sa inyo may nakakita at magpaabot ng tulong sa inyo, binabalik naman po namin, hinahatid po namin. So yun po yung magiging mission namin sa buhay. Ayan ang pinakabunso yung apo. Yun po. Ilang buwan na po yan? May 1 taon na po ito. Si baby. Ayan. Itong buwan nga po ito inanak. Talaga po? Tinitiis po ito ng papa niya. Ay, hindi siya inasikaso. Sinasaktan po. Yan ang nga ba sinasabi ko? Kaya kayo mga kababaihan, tulad sa atin ng mga kababian, wag agad-agad bumukaka. Hindi porkit na pogi o kung ano man yung mga pinangako sa atin ng lalaki, magbubuka ka agad tayo. Dahil ingatan ng bataan na wag mapasok ni Magellan, tulad niya, nabuuhan, nga. Diba? Sa kayo naman sa mga lalaki na masyado mga responsable sa buhay, gusto lang mga pasarap, pag nabuuhan, wala na. Kahit mo lang pagbigay ng gatas, di nagbibigay? Hindi po. Na. 1 taon na ito, hindi man binibigyan ng ama kasi 7 buwan daw. Nga. Hindi naman daw sa kanya. Yan ang sinasabi Yan naman ko. talaga ang papa nito eh. Na! Si Emilio. Emilio, umayos ka Emilio. Nainit ako sa'yo. Emilio Candelaria? Oo. Hoy, Emilio Candelaria, umayos Yung mga ka. Lola nito, mga papa ni lolo niya dyan nandyan sa malapit lang, di man lang bisitahin. Dalawa ito. Hoy! Kapatid ito. Walang hiya ka. Puro ka lang pasarap. Yung anak mo, ha? Kapatid ito. Oo. Yung lola nito, nasa ibang Ano po yung bansa. babae po yan? Hindi man lang Babae? inuobliga. Hi, hello. Kahit na padalhan. Hoy, Emilio Candelaria. Na, putulin kong pututoy mo dyan. Hindi rin yata. Tara na. Ay, Nani, salamat po ha. Thank you so much po. Ha, kuya, alis na po kami ha. Thank you, Salamat. Opo. Babalik po kami pag mayroon po nagbigay ulit sa inyo ng ano ha. Sana po. Hoy, Emilio. Ako nabubusit talaga sa Emilio talaga. Nabubusit ako sa iyo talaga, Emilio. Ikaw talaga puro ka lang talaga pasarap sa buhay. Yung anak mo, di mo iniintindi. Na. Naku talaga, nakakabusit ako. Saan ba? Taga saan ba si Emilio? Taga ano lang po yan, Tabgon, Saguwa. Hoy, taga Goa, Emilio. Umayos ka ha. Yung anak mo ha. Pagbigay ka ng gatas. Ang lola po nga nito nasa ibang bansa, di man lang Hoy, Emilio. Umayos ka, Emilio ha. Nabubuisit ako kasi putulin ko pututoy mo. Tara na, Russell. Russell, tara na. Ayun na nga ba sinasabi ko sa iyo, Emilio Candelaria ka, di ba? Yan ang pinakamahirap sa iyo. Ang bilis-bilis mo lang mababa ng panty, tapos pag nabuhan na wala na. Yan ang pinakamahirap talaga sa buhay ng mga ganyan talaga ha. Kaya kayo mga babae diyan, Diyos ko na, hindi porket pogi yung lalaki, bubuka ka na agad kayo. Isipin niyo man yung mga future mangyayari pag nabuhan, ano ipakain mo ng puro talong. Mabubusi yung anak mo puro talong sa itlog. Ito pang Emilio na yan. Ako talaga Emilio tayo, nabubusi talaga ako sa Emilio na yan, ha? Emilio. Na!